Hello po, mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kakilala po natin, mga friends, mga kapitbahay, no? Mga mga acquaintances po natin, no? So, I hope all is well, no? By the time na mapanood po yung video ito at kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Ruelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-usapan po no, sa ating episode nito ay may kinalaman po sa usual po nating natatanggap na ah, issue, no? Katulad nung yung co-heirs nagbenta po ng lupa, no? Na co-owners sila, co-heirs ay hindi daw po nagpaalam, no? So ano daw ang kanilang dapat gawin at mababawi pa ba nila ito? Marami pong mga ganun ba? Marami na tayo na natalakay sa ganitong mga usapin. Just allow me no, to read yung kanyang sulat po sa atin. Sabi niya ay, itong sabi niya sa atin ay, sabi niya, "Good morning po, attorney. Tanong ko lang po, binenta ng kapatid ko yung bahay at lupa sa probinsya namin sa Pangasinan na wala kaming kaalam-alam. May habol pa po ba kami?" So, yun po ang sulat sa atin. Well, as a rule, yes, may habol po kayo. The fact na kayo ay co-owner at ibinenta yung co-heirs, co-owners kayo, ibinenta na inyong kapatid ang buong property, ay pwede po nyong maghabol po ito. Okay? So, kasi kung ano man pinirmahan po niya na pagbibenta, to certain extent, no, ay hindi po valid yung ginawang pagbenta at assuming ay mayroon siyang karapatan dahil siya nang po ay co-heirs, ang kanyang ginawang pagbenta niya ay to the extent lamang doon sa kanyang share, no? Doon sa kanyang share ng uh, ng uh, ng kanyang mana. Outside of that, pwede meron kayong tinatawag na real action to enforce, no? Yung inyong karapatan. Kaya lang, lalo na pag hindi natin alam, no, kung ano bang circumstances sa pagbebenta nito. Kasi kung titulado yung lupa at ito ay nakapangalan na sa kapatid mo nagbenta at yung nakabili ng lupa ay may tuturing natin isang purchaser for value ay in good faith. Abi, malabo po ninyo ma-recover ito. Lalo na, ulitin ko kung yung titulo na ilipat na doon sa kapatid ninyong nagbenta at yung nakabili ay may tuturing na purchaser for value in good faith. Aba, ibang usapan na ito ay malabo na nyo itong makuha, no? So, ang mahabol na lang ninyo ay yung inyong kapatid na nagbenta. Pero wala naman nakalagay dito sa tanong ninyo na nailipat na yung titulo. Pero hindi ko lang din malubos mapagkonekta. Paano ito nabenta na kung ikaw yung buyer, ibibili ka ba ng property na hindi nakapangalan pa doon sa may-ari na nagbenta sa iyo? So, posible rin kasi na gano'n, no? Pero hindi. Halimbawa, kung ikaw yung bibili, alam mo, co-owner yan, marami sila. Ang nagbenta, isa lang may pirma, dalawa, walang consent. Bibilhin mo pa yon. So, the fact na ibinenta, there is that presumption na yung bumili, ay mukhang na kumbinsido siya, yung nagbenta ay legitimate na siya yung nagmamay-ari. But hindi naman po maliwanag niya sa sulat ninyo. No? Kaya nasabi natin kanina, kung yung titulo ng lupa o tax declaration certificate na ilipat na doon sa kapatid mo na nagbenta, at ito ang binentahan niya ay may tuturing na purchaser for value in good faith, abay, hindi na po niyo mahabol yung lupang iyon, no? Doon sa bumili. Because yung bumili po is entitled siya na mag-rely siya doon sa integridad ng titulo ng lupa. So in good faith siya. That means ang mahabol na lang ninyo ay yung inyong kapatid. Now, kung hindi naman ganun ang situation, yes, pwede kayong maghabol pa. Maaaring pineke yung perma ninyo doon sa dahil hindi pa nagkaroon ng halimbawa partition, no? So, ang mangyari niyan ay pwede kayong maghabol, no? Para mabawi po ninyo. But kailangan you have to do it within 10 years, no? From the time na
nagkaroon kayo ng knowledge na nagkaroon ng bentahan. Kung hindi po inyo magagawa po yan, no? Sa loob ng 10 years, baka papasok na po yung prescription dito na kung saan yung real right of action to initiate legal proceedings in court for the enforcement of your rights ay magiging paso na po yan o maging prescribed na. So napakalaga po na you have to act quickly o as much as possible, no? ASAP, kumbaga, ay upang sa ganun mabawi pa ninyo, no? Ang property na binenta ng inyong kapatid na hindi naman siya authorized, no, sa ginawang bentahan. So medyo agapan po ninyo, no? And of course, para pinakasigurado na po yan, ay you confer with your lawyer para po ma-interview po kayo at mabusisi po ang mga dokumento po ninyo, no? At mabigyan pa kayo ng kaakibat na kaalaman at saka yung appropriate legal remedies na maaari pa ninyong gawin po so that you can recover the property by way of reconveyance or kung nagbenta man yan at pineke ang signature ninyo, reconveyance with the declaration of nullity of the deed of sale, no? At with damages upang sa ganun ay mabawi po ninyo ang nasabing property. Of course, without prejudice, no? Kung halimbawa ang nakabadi po ng lupa ay may consider na purchaser for value in good faith. Ano bang ibig sabihin ng purchaser for value in good faith? Abay, dapat binayaran niya ng tamang presyo base sa fair market value. Number 2, good faith. Hindi ba siya kasabwat ba siya? O talaga bang malinis ang konsensya niya, paniniwala niya base doon sa pinipresentang dokumento na ang nagbenta talaga ay legit, no? So in this way, yun ang pag ganito yung buyer na ay siya considered na purchaser for value in good faith at narehistro po niya yung inyong bilihan sa Register of Deeds ay malabo na po yung mahabol ito, no? At ang mahabol na lang ninyo ay ang inyong kapatid na nagbenta ng wala pong pahintulot sa inyo by way of damages po, no? At para maibalik po sa inyo yung pera na kanyang pinapakinbangan, no, or sales proceeds doon sa kanyang pinagbintahan. So bago tayo magpatuloy, no, sa kapapasok pa lang, no, if you find our videos interesting and informative at hindi pa kayo napag-subscribe, wala na po sigurong mawawala kung kayo po ay mag-hit po ng subscribe, share, and like po. Libre po yun, no? And wala pong bayad dyan. And then, of course, matulungan din po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information o kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just your acquaintances, no? Maaring walang relevant sa kanila ngayon, no? Ang pinag-usapan natin, pero one way or the other po, baka kinabukasan o later on, ma-realize nila ba, meron din palang ganitong situation na pumasok sa buhay namin, sa buhay ng kanyang kapatid, sa buhay ng kanyang kamag-anak, sa buhay ng kanyang kapitbahay. And they too, no, will learn something. They will have the legal information to start with, and then they can consult their lawyer, no, para mabigyan pa sila ng kaakibat na additional information o guidance, no, hinggil po sa kanilang karapatan. So, pakiclick din po yung notification bell, no? Just in case hindi pa kayo napag-click o pang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope to see you again, no, in the next video. Maraming pong salamat sa inyong oras. Stay safe. God bless.